Isang magpagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar. Ito po ang aking Day 26 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang Sino si Archangel Michael. Ang Bible verse po ating matatagpuan sa Jude chapter 1 verse 9. Ito ang sabi po dito, "But even the Archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, The Lord rebuke you." Sa Tagalog naman po, subalit si Miguel na arkanghel ng makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya. Hindi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Ang teachings po natin ngayon ay number 1. Archangels serve as powerful messengers and warriors in God's service. Sabi po dito na yung archangels po. Bago po magsimula, yung archangels po pala, sila yung mga angels na parang, di ba, parang katulad sa atin na mga, kung may ordinaryong tao dito, may mga, di ba, may mga posisyon ba kung ganun. Parang gano'n, di ba, may angels na ordinary, pero yung mga archangels parang matataas yung posisyon nila kaysa sa mga ordinary angels, ganun po. So, dito naman, archangels serve as powerful messengers and warriors in God's service. Pero kahit archangels sila, din sila, lingkod pa rin sila ni Lord, mga service sila, ganun. Sila yung, pero mas powerful nga na sila kaysa sa mga ordinary angels. So, po dito na, na parang sila yung kung anong parang ura-urada ganun. Parang pag may inutos si Lord sa kanila o pag may inutos ang ating Panginoon sa kanila, parang sinusugot agad nila agad yun. Parang kahit saan sila dalhin, kung anong mga utos o ipagawa sa kanila ay gagawin nila agad. Kasi nagsisilbi sila kay Lord, servant sila. And number 2 po, archangels teach us the reality of spiritual warfare and the importance of prayer. Ito nga po, kasi diba, kung dito sa atin, parang digmaan ng physicalist sa langit naman po, may digmaan din po, pero ang tawag is spiritual war, parang ganun. Parang sila nakikipaglaban, ganun, parang ganun din yung isa sa nila, sa tungkulin nila na makipaglaban sa mga Diablo na kailangan kalabanin, ganun. Parang ayun yung tawag na sa spiritual warfare. And number 3 po, archangels reminds us of the supreme authority of Christ over all creation. Lahat ng mga physical, spiritual reminder yun of supreme authority ni Lord. Nire-remind tayo ng mga archangels na lahat ng mga nakita natin para pagkatiwala natin si Lord, kasi diba, lahat ng mga gawa niya, lahat, kahit ngayon hindi natin nakikita ang gawa, diba, pagkatiwalaan natin siya, parang pagkatiwala natin siya kung anong gusto niyang gawin, parang kung anong magiging flow ng buhay natin, kasi siya naman nakakaalam kung anong gagawin niya, diba. Kailangan lang natin magtiwala sa kanya at sumunod. And the applications naman po, number 1, be aware of the reality of spiritual enemies targeting families, churches, and nations. Diba, syempre aware naman tayo, diba, na may mga nag-ano talaga sa atin na hindi maiwasan, na parang may sa atin na gumawa ng masamang gawin. Syempre mga target nila yung mga head ng family, head ng churches, and all the nations, diba. Pero hindi man sila mananalo, kasi diba, parang hindi naman kalibel ni Satan si Lord. Ang kalibel niya lang yung mga archangels. Kaya nga diba sinasabi ito na yung sa ang tawag doon, basta pag may sinasabi ba, itong sinasabi na the Lord rebuke you, parang in Jesus name, diba, laging ganun, sawayin ka naman ng Panginoon. Kasi diba, mas pinaka-powerful yun sa lahat. Kunyari, diba, parang pag napanood tayong
mga nasasaliban. Parang ganun agad yung sinasabi nila na in Jesus name kasi alam nila makapangyarihan at matatalo nun yung Diablo kasi hindi naman niya kalibel si Lord eh. Kalibel na lang yung mga archangel, diba? Kasi si Lord yung pinakamataas sa lahat. Kaya ayun yung palagi sinasabi kasi makapangyarihan yung word na yun. And number 2 po, pray diligently knowing that God uses our prayer to accomplish His purpose. Sabi po dito na mag-pray daw po tayo palagi kasi inaano ni Lord ko anong yung purpose niya sa atin, diba? Lahat naman ng tao may purpose sa mundo ito, kaya nga tayo ginawa, diba? Pero hindi lang naman tayo ginawa para lang gawin ka lang, nandito ka lang, diba? Nag-exist ka lang, hindi po ganun. Para may kanya-kanya tayong purpose sa buhay. Kailangan lang natin alamin, parang i-ask natin sa kanya kung ano ba talaga yung purpose natin sa buhay, kung bakit tayo nandito. Kasi siya lang naman makakaalam yung sagot na hinahanap natin kasi siya yung may gawa sa atin, diba? Kaya kailangan natin mag-pray upang malaman natin kung anong purpose ay meron tayo dito sa mundo dito na ginawa niya. And lastly po, number 3, trust the power and authority of Christ over all creation. Ito po, sabi ito, napagkatiwala natin yung power, kung anong nilikha ni Lord na sa all nations, kung anong mga ginawa niya, kung anong kinreate niya. Parang sabi po dito na yung authority ni Lord, pagkatiwalaan natin siya and sa lahat ng bagay, diba? Kasi nasa kanya ang kaligtasan, nasa kanya ang lahat, kaya kailangan natin magtiwala sa kanya upang sa ganun ay kung may nag-aano man sa atin na parang kung may maano man sa atin na masama, diba? Yung spiritual enemies natin na hindi sila mananalo sa atin kasi kay Lord tayo, kasi nasa taas si Lord kaya sa kanila, kaya parang instant win agad pag nakay Lord ka na kasi alam mong mas mataas siya sa lahat ka na. Kaya sabi po dito ng pagkatiwalaan natin siya upang sa ganun ay may ligtas tayo. Yan, yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo. Huwag po natin kalimutan na i-share to sa ating mga pamilya at sa mga may sa buhay. And God bless po sa ating lahat.